Genie, pinalaya ng Celestial Dragon after 2 years kasi nagkaroon ng malubhang sakit. Kuma, naabutan si Genie pero wala na itong buhay. Baby Bonnie, inalagaan ni Kuma pero nagkaroon ng parehang sakit ni Genie. Pag-usapan natin yan sa bagong One Piece manga chapter 1098 na may pamagat na Birth of Bonnie. Tara, mag-anime na tayo. Magpapatuloy pa din tayo sa backstory ni Kuma at nakafocus ang kwento sa kapalaran ni Genie at sa pagsilang ng kanyang anak na si Bonnie. Nabalitaan nga natin na kinidnap si Genie at ang gumawa nito ay ang world government mismo. Inihayag na ang buong tropa ng Revolutionary Army ni Genie ay naubos sa isang sorpresang pag-atake ng world government at kinuha si Genie upang maging asawa ng Celestial Dragon. Pero ang pagkakakilanlan ng Celestial Dragon ay nananatiling misteryo. Sabi pa ng ibang theory ay konektado ito sa nangyari sa God Valley kasi dahil sa kanya nalaman ng mga pirata ang nangyayari at lokasyon sa God Valley at dahil dito nakatakas sila kasama ang 500 na tao. Kasunod ng kanyang pagkidnap, ang Revolutionary Army ay naging mas agresibo at mas naging intense si Kuma sa mga labanan. Sa headquarters ng Revolutionary Army sa Baltigo may announcement at pinapatawag ang lahat ng reinforcement para pumunta sa South Blue kasi natatalo na ang mga rebellion sa Tumi. Pero sabi ni Ivankov na wala pa silang mapapadala kasi marami pang injured sa kanila. Kagagaling lang nilang makipaglaban sa Goa Kingdom at nagpresenta si Kuma na pumunta. Pero sinabihan siya ni Ivankov na wag muna. Pero hindi ito pinakinggan ni Kuma at bigla itong nag-teleport sa isla ng Tumi at sumugod ng mag-isa. Habang lumalaban si Kuma, palagi niyang naiisip ang pagkidnap kay Genie at nalaman pa nila na minamanmanan na talaga ng mga Celestial Dragon si Genie para gawing asawa. Ang galit sa loob ni Kuma ay nagpanalo at nagpalaya sa mga tao sa lugar na iyon. Ang 3 taon na digmaan sa lugar ng Tomi, isang galit na Kuma lang ang tumapos. Dito sa panel na ito, nagbalita ang mga natalong marine sa kanilang headquarters. Natalo sila kasi na-surprise attack sila ng Revolutionary Army. One-man army pala. At ang Revolutionary Army ay naging hero sa mga tao. Sa tingin ko, nag-report sila sa Mari Jowa. Kasi kung babalikan natin ang isang panel sa chapter 1089, noong tumawag si York sa 5 elders, kaparehas sila ng setting. Something fishy. Sa next panel, tumawag si Kuma kay Dragon at nagsorry. Nagpaalam ito na magpahinga muna kasi sa sobrang pagod. After 2 years noong kinidnap si Genie, sa panel na ito pinakita ang isang bangka na naglalayag sa ilalim ng mainit na araw. Ang bangkang ito pala ay ang sinasakyan ni Genie at papunta ito sa Sorbet Kingdom, sa bahay nila Kuma. Sa headquarters ng Revolutionary Army sa Baltigo, nakatanggap sila ng tawag galing kay Genie. Sabi niya kay Kuma na nakababa na sila sa Earth. Binalita niya na pinalaya siya kasi nagkaroon siya ng sakit. Gusto sana niyang makita sila pero hindi na niya kaya at magbibigay na siya ng farewell message sa kanila. Gulat sila Ivankov, Kuma at Dragon sa kanilang narinig. Si Kuma ay maluhaluhang tinanong si Genie kung nasaan ito ngayon dahil pupuntahan kaagad siya ni Kuma. Pero nagsorry si Genie kay Kuma at halatang halata sa boses niya na sobrang nanghihina na ito. Dagdag pa ni Genie na masaya siya na gusto siyang makita ni Kuma pero payo niya wag na lang daw. Kinausap naman ni Genie si Dragon at nagsabi na alagaan ng Gentle Giant na si Kuma para sa kanya. At nagmamadali na si Kuma kasi sobrang nag-alala na ito. Sabay sabi na walang ibang lugar na pupuntahan ni Genie kundi sa kanilang bahay lang sa Sorbet Kingdom at bigla itong nag-teleport. Pero habang nagte-teleport si Kuma, meron pa palang sasabihin si Genie sa kanya. Sabi nito, I love you forever at naputol na ang tawag. Unfortunately, hindi ito narinig ni Kuma. Nakarating si Kuma sa Sorbet Kingdom sa kanilang simbahan at tinanong niya kaagad ang mga matatanda kung nasaan si Genie. Dinala nila si Kuma kung nasaan si Genie. Sabi nila na ang buong katawan ni Genie ay nagiging blue
kung naaarawan at tumitigas ito na parang bato. Habang kinakarga ni Kuma ang katawan ni Genie, naaalala niya ang mga masasayang memories nila ni Genie. Yung masayang kumakain sila, yung sobrang saya nila dahil sa sobrang busog, at noong inalok itong pakasalan at papaligayahin siya ni Genie. Umiyak at niyakap ni Kuma si Genie. Sobrang nakakalungkot ang ginawa ni Genie sa mga huling mga oras ng kanyang buhay. Naglakbay ito kahit sobrang init ng sikat ng araw makarating lang sa bahay nila Kuma. At dito pinakita sa kauna-unahang pagkakataon si Baby Bonnie. Nakita ni Kuma si Baby Bonnie at nagpromise ito kay Genie na papalakihin niya at aalagaan niya si Baby Bonnie. Sa next panel makikita natin si Kuma sa libingan ni Genie. Pinagalitan si Kuma ng mga matatanda kasi nakikita nilang nahihirapan itong mag-alaga ng baby. Kahit na sa paghawak ng gatas ay hindi ito marunong. Pero lahat sila mahal na mahal nila si Baby Bonnie. Sabi pa ng isa, siya na lang daw ang magpapainom ng gatas kay baby. Sabi pa ni Kuma sa next panel, malakas daw kumain si Bonnie katulad ng kanyang ina. Napangiti si Kuma kasi naaalala niya ang batang Genie na kukulangan sa kanyang pagkain. Fast forward tayo, mga 2 years old na si Bonnie. Napaiyak si Daddy Kuma kasi tinawag itong daddy ni Bonnie. So ito na ang buhay ni Kuma ngayon. Nag-aalaga sa cute na si Bonnie at nakikipaglaban kasama ang mga Revolutionary Army. Pinapaliguan si Bonnie tapos nakikidigma. Iyon, pagod ang lolo nyo. Makikita din natin sa panel dito na tinitrain niya ang batang Sabo. Move tayo sa next part. Kumatok sa simbahan yung dalawang ito. Nagtaka sila kung bakit tinakpan ni Kuma lahat ng bintana. Makikita natin dito ang serious face ni Kuma. Pinakita ni Kuma sa kanila ang nasa pisngi ni Bonnie at agad nila itong na-recognize. May blue na bato sa pisngi ni Bonnie kagaya kay Genie at nagmamadaling umalis ang dalawa para tumawag ng doktor. Tiningnan si Bonnie ng mga doktor pero hindi nila alam kung paano ito gamutin. Sa next panel makikita natin nagpaalam si Kuma kina Ivankov at Dragon para magbitiw sa pagiging Revolutionary Army para alagaan si Bonnie kasi nagkaroon ito ng sakit katulad kay Genie. Naiintindihan naman ito ni Dragon. Sabi nito mabuhay sila ng walang regrets. Dagdag pa nito na maghahanap din siya ng mga doktor sa buong mundo para gamutin si Bonnie. At nagpasalamat si Kuma kay Dragon. Fast forward ulit tayo. 7 years ago sa current time, 5 years old na si Bonnie. Hinahabol siya ng 3 itlog na ito kasi binubuli siya at tinatawag na vampira. Kasi nga palaging nasa loob si Bonnie at bawal masinaga ng araw. Naglabas pa ng cross ang isang itlog panlaban sa vampira. Pero binigyan siya ng isang malupit na flying kick ni Bonnie. Bobo daw ito. Bakit siya matatakot sa cross? Nakatira na nga sila sa simbahan mismo. Lupit talaga at nakakatakot itong si Bonnie. Dumating si Kuma at nag-remind ito na wag lalabas kasi kinakabahan si Kuma kung lalapit ito sa pintuan. Masyado daw nervyoso si Daddy Kuma. Nagjo-joke lang daw si Bonnie. Nag-request si Daddy Kuma na wag magbiro ng ganyan. Nag-agree naman kaagad si Bonnie kasi ayaw niyang makita na malungkot si Daddy Kuma. Umiyak ito at niyakap si Bonnie. Nagalit ang batang Bonnie at sinabi na cry baby yung daddy niya. Sa next panel sinabi ni Bonnie na pinagtatawanan daw siya nung 3 itlog na iyon dahil sa bato na nasa mukha niya. Nalungkot si Bonnie dahil sa sakit na ito pero para sumaya at mawala ang kalungkutan ni Bonnie, sinabi ni Kuma na naiinggit lang daw yung 3 itlog na iyon kasi maganda yung precious gems sa mukha ni Bonnie. Nagustuhan naman ni Bonnie ang sinabi ni Daddy Kuma. Tinanong ni Kuma kung gagaling na si Bonnie saan niya gustong pumunta. Sagot ni Bonnie gusto niyang pumunta sa Sky Island na nabasa niya sa mga libro na dinala ni Kuma. Gusto niya doon kasi malapit sa araw. Malamang nandoon si Nika kasi siguradong magugustuhan ito ng Daddy Kuma niya. At sa likod niya sumasayaw at kumakanta si Kuma sa drums ni Nika. Sabi ni Kuma pupunta daw sila doon pag 20 years old na si Bonnie. Sabi naman ni Bonnie pag 19 years old na siya gusto niyang pumunta naman sa Fishman Island. Sa next panel sinabi ng doktor na walang gamot ang sakit ni Bonnie kasi isa itong
pinaka-rare na sakit na tinatawag na sapphire scales. Dumadami ito pag naiilawan ng araw pati buwan o natural light. Kahit na balutin si Bonnie at hindi maarawan, dadami pa rin ito habang lumalaki si Bonnie. Unfortunately, sabi ng doktor, may 5 taon na lang si Bonnie at malamang hindi na ito aabot ng 10 years old. Nalungkot ng sobra si Kuma. Inalagaan at pinotektahan niya si Bonnie pero until 10 years old lang mabubuhay si Bonnie. At biglang dumating si Bonnie at ginulat ang daddy Kuma niya. Akala kasi ni Kuma na natutulog na si Bonnie. Narinig ni Bonnie ang sinabi ni Kuma about 10 years old. Kinulit ni Bonnie kung anong ibig sabihin ni daddy Kuma. Sasabihin na sana ni Kuma ang totoo. Pero biglang sumingit si Bonnie at tinanong si daddy Kuma na kapag maging 10 years old na siya ay gagaling na ba siya at pwede na ba silang maglakbay at mag-adventure. At dahil nakita ni Kuma na sobrang saya ni Bonnie, hindi na nasabi ni Kuma ang totoo at nag-agree na lang ito sa sinabi ni Bonnie na gagaling ito pagka 10 years old na niya. Punta tayo sa next panel. After 1 year, isang bangungot ang bumalik sa Sorbet Kingdom. Umiiyak at takot na sumaklolo ang mga mamamayan ng Sorbet Kingdom kay Kuma kasi bumalik ang dating hari ng Sorbet Kingdom na si Bikori at marami na itong pinatay na mga tao. At sa last panel, makikita uli natin ang serious face ni Kuma. At doon nagtatapos ang One Piece Manga Chapter 1098 mga ka-anime. Hindi pa tapos ang tragic backstory ni Kuma. Magkakaroon nga pala tayo ng break next week kasi kung napapansin nyo, parang sketches lang yung ibang panels. Okay lang yan kasi need ni Master Oda na magpahinga. Pero ang mahiwagang tanong, sino at paano gumaling si Bonnie? Teorya ko ay may ginawang exchange deal si Kuma sa world government. Papayag siyang gamitin siya ng world government at maging alipin para gumaling lang si Bonnie. Baka may tao sa world government na kayang pagalingin ang kahit na anong sakit. Baka isa sa mga 5 elders o si Dr. Vegapunk. Pero sobrang obvious ng theory na ito. Sigurado akong may twist at pasabog si Master Oda dito. Sa tingin nyo, sino kaya ang taong kumidnap kay Genie? At sino sa mga Celestial Dragons ang ama ni Bonnie? Duda ko talaga na may kinalaman si Saint Saturn dito kasi kung babalikan natin ang chapter 1089, alam ni Saint Saturn anak ni Kuma si Bonnie at sinabi niya dito na she is just a little girl. Anyway, salamat sa inyong suporta mga ka-anime. Malaking tulong sa channel natin ang inyong likes, comments at pag-subscribe. Until sa next video.